Praise the Lord. Magandang umaga sa araw pong ito, dito sa lugar ng Europe. Good evening naman sa lugar ng Philippines. Praise the Lord. Welcome once again sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry here in Netherlands. Glory to God. At muli ay magagamit na naman po ang inyong lingkod upang magpahayag ng message ng Lord sa araw na linggo. The very important sa ating lahat, meron tayong time sa ating pagpupuri, pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Bible, pananalangin, at pagme-meditate ng kanyang salita. Glory to God. So sa oras pong ito, ay last time ay na-share natin ang how to test and approve God's will. At ito yung mga paraan paano natin makikilala ang Diyos. The first na itinuro ko is about how to know God. Okay? The natures of God. Last time ay how to test and approve God's will. And today, I'm going to share to you is about the importance of obedience. Marami sa ating mananampalataya ng Diyos ang pagiging obedient sa kanyang salita. Napakahalaga sa ating Diyos na tayo ay loyal, devoted, kaya nga tinuturo na sa ating tinuro ko nung last time na mahalaga yung tayo devoted, tayo loyal, yung time natin, yung effort natin ay ibinibigay natin sa Diyos. Ano ba naman yung tayo magbabasa ng Bible 15-20 minutes kada isang chapter a day, or kung bago ka ngayon, kung ikay matagal ka na nag-aaral ng salita ng Diyos, din dadagdagan mo na yung pagbabasa ng Bible at nang sa gayon, marami kang matutunan sa ating Panginoon. Ganun din naman yung pagpunta natin sa simbahan o pakikinig ng ganitong service in 20 to 30 minutes, ay online service, ay sasabay kayo, ay hindi naman nagkukos ng time sa bawat isa sa atin. At marami sa karamihan ngayon ay nagiging busy sa mga bagay na makamundo, nakakalimutan nila na pasalamatan ang ating mahal na Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya, pananalangin at pag-attend sa kanyang mga gawain. At sa oras na ito ay nag-i-struggle ang karamihang mananampalataya ng Diyos how to obey our God. At ngayon ay sa ating ituro ng Diyos ang pinaka-the best na example na ating mababasa sa Bible ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Can you please join me in the book of Matthew chapter 26, verse 39 and 42. If you have a Bible, if you have telephone, nasa bus ka, o saan ka man lugar nandoroon, your laptop, your Bible, please join me in the book of Matthew chapter 26, verse 39 to 42. Okay? Ang sabi sa Bible, sa verse 39, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." So verse 42, he went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." At ang sabi, napakaganda nitong verse na ito na ating i-apply sa ating sarili. Even our Lord Jesus Christ ay naging isang modelo, naging halimbawa sa atin. Can we please close our eyes? Let's pray. Father, I offer my life to you. I offer those people na sa oras mong ito, they will hear, they will watch this online Sunday service. Touch their heart with the power of the Holy Spirit. I
I put under your grace lahat ng sasabihin ko. Guide me with the power of the Holy Spirit. Anoint this pulpit, anoint my heart, anoint my lips. Itune mo ang lahat ng makikinig sa inyo, their ears, their heart, para nang sa gayon, O God, they will know how to be obedient to you. Salamat, O Diyos, at dahil mo sa oras mong ito, lahat ng sasabihin ko, ikaw lang yun, pararangalan ko. And all the glory belongs to you in this mighty name. Amen. Amen. Ngayon, glory to God. At sa oras na ito, in the Garden of Gethsemane, our Lord Jesus Christ was facing the toughest decision of His life. He knew a slow and painfully cruel death was waiting for Him. He did not want to suffer the torture and humiliation of the cross. But His response to the Father's will serves as an example for us to follow. Okay? Yung response niya sa Ama, yung response niya sa ating Ama sa langit. Ang sabi niya, yet not as I will, but as you will. Dito karamihan nag-i-struggle ang maraming mananampalataya ng Lord, yung pagiging obedience sa ating Panginoon. Despite the pain, Jesus chose to reject His own will and accept God's will. He expects His followers to do the same. Ini-expect ng ating Panginoon lahat ng disciple niya, lahat ng followers niya, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 5, your attitude should be the same as our Lord Jesus Christ. Amen. At sa oras na ito, may apat na bahagi na nais ituro sa atin ng Lord sa verse na ito. Ano yung unang bahagi na yon? Number 1, sabi rito, obedience brings blessing, disobedience brings a curse. Sabi rito, ang pagsunod ay nagdudulot ng pagpapala, pero ang pagsuway ay nagdudulot ng sumpa. Sabi ko nga kanina, marami sa mananampalataya ng Lord nag-i-struggle about obedience sa ating Panginoon. Especially, karamihan, o most of the Christian, ang gusto lang nilang marinig, doon sila makikinig at natutuwa. Pero pagdating sa rebuking, correcting, at pagdating sa obedience, itinuturo ito sa Bible, teaching, ay iniiwasan nila itong pakinggan. Amen. Hallelujah. At ito ay ini-skip nila. Ang ginagawa ng iba, makikita mo, ay hindi nila ito pinapanood, nilalagpasan na lang nila, o hindi nila ito pinapakinggan, or ginagawa lang nilang busy yung sarili nila. Pero mahalaga itong pagsunod. Dahil sabi rito, obedience brings blessing, disobedience brings a curse. Hindi naman kagustuhan ng Diyos na ikaw ay may sumpa. Sabi ko nga, it is our decision and choices. If wrong decision, wrong choices, it will ruin our life. At kapag nawala ka na sa pagbabasa ng Bible, pag-attend sa church, pananalangin, it will stop everything about God. Magiging busy ka na doon sa dati mong ginagawa, worldly things. At marami sa mananampalataya ng Lord,
dahil sa money, dahil sa pera, ay nawala na doon sa kanilang ginagawa. Do not let money or worldly or your possession control you. Kailangan ikaw yung magkokontrol sa pera at doon sa ari-arihan mo. Amen. Ikaw yung mga ngalaga, hindi ikaw ang kokontrolin dahil lalabas doon ang greediness. At marami sa karamihang mananampalataya ng Lord, pag naririnig nila yung rebuking and correcting ng Diyos sa atin, lalo na sa pagbabasa ng Bible, lalo na sa may itinuturo ang kanilang mga pastor, ay ayaw nila ito pakinggan. Amen o no? Amen. It is your, ikaw yun. Kung ikaw yun, I pray that the Holy Spirit touch your heart. Alam mo, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 4, ang sabi ron, and they will turn their ears away from the truth and be torn aside to fables. Ibig sabihin dito, Apostol Pablo, yung gusto lang nilang marinig, yung gustong marinig, yung kung saan sila makaka-benefits, kung saan sila, hallelujah, praise the Lord, pagdating sa blessing, pagdating sa ano, pero pagdating na sa rebuking and correcting ng Lord, pagdating na sa pag-obedience, sa pagtuturo sa atin ng Lord, yung kuma ng Lord ay yung tenga, yung pakikinig, pasok din nila sa kabila. Amen. Kaya, yun yung sinasabing iba't ibang klaseng istorya, iba't ibang klaseng comment. Alam nyo ba na it is in danger sa pulpito ang mga pastor na nagtuturo ng mali tungkol sa Bible. At marami na ngayong mga kulto, mga reliyon na lumalabas para lamang magturo at mabenefit yung kanilang sarili. At itong mga tao na inosente, ang sabi nung sa chapter 4, ay inosente sila, kaya sila ay napapahamak dahil wala silang time magbasa ng Bible, wala silang time na mag-meditate ng salita ng Diyos. Meron din mga mananampalataya rito, sabi ng Matthew chapter 15, verse 89, sabi rito, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips. Pero ito yung mga mananampalataya, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. The commandments of men. Kaya, obedience brings blessing. Disobedience brings a curse. At the moment na ikaw ay nawala sa pagsunod sa ating Diyos, automatically, the devil is going to attack you. At ang Diyos natin, magkakaroon ng barrier dun eh. Because of your disobedience. Mawawala yung protection ng Diyos sa iyo. Bakit? Ikaw yung umali sa Kanya, ikaw yung tumanod sa palad ng Diyos. Amen. Tapat ang Diyos sa pangako sa iyo na hindi Kanya iiwan. Paano kung ikaw yung umiwan? Paano kung ikaw yung nag-stop? Paano yung ikaw ay nawala na sa ginagawa mo yung gustong-gusto mo sa Diyos? Kaya karamihan sa mga tao ngayon, kapag hindi ito nakakarinig na salita ng Diyos, sila ay disorder ang mind. Kung ano na lang umiisip, ano na lang iniisip. Amen. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, sabi ng Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 20, sabi, see, I'm setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the command of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods which you have not known. Huwag mong iduluhin ang pera mo. Huwag mong iduluhin ang mga possession mo, ari-arian mo. Ang Diyos nating buhay ang dapat nating
mamahalin. Amen? Another thing, number 2. Obedience precedes prosperity and success. Obedience precedes prosperity and success. Ang pagsunod ay nauuna sa kaunlaran at tagumpay. Alam niyo ba yung una, yung number 1, yung obedience? Ito'y para itong investment. Bago ka sumali sa isang mag-invest, kailangan pag-aralan mo muna. Ganon din ang Bible. Kailangan pag-aralan mo. Kailangan itanim mo sa puso mo. At ito, 100% di ka malulugi. Bakit? Ang Diyos na buhay, ang may-ari ng lahat, ang ininvest sa mo. Amen? Number 2, sabi ko nga rito, obedient precedes prosperity and success. Okay? Katulad din ito ng ininvest mo sa isang kumpanya, kailangan mo itong bantayan. Amen? Babantayan mo ang iyong puso. Amen? Bakit? Sabi rito, obedient precedes prosperity and success. Wherever you go, wherever you touch, whatever you think, according to the will of God, it will bring prosperity and success. It will anointed by the power of the Holy Spirit kasi guided ka ng Holy Spirit. The devil cannot attack you when the Holy Spirit is guiding you. Napakaganda kapag tayo obedient sa Lord. Bakit? Nandun yung prosperity. Nandun yung success. He will never fail you nor forsake you. Sabi ng Bible. Kailangan babantayan mo lamang ang puso mo, ang isipan mo. You need to repress. You need to go to a church, a Bible study, a prayer meeting para ma-repress ka, kapatid. Mahalaga sa atin yan. Bakit? Kasi it will bring peace to us. At kapag nagkaroon ka ng kapayapaan, the Holy Spirit will guide you, the Holy Spirit will lead you. How can you be to be prosper and to be success in life? If you want to be prosper and success in life, be obedient to our Lord Jesus. Be obedient to the Word of God. Amen. Kaya yun ang sinabi ng Bible kay Joshua. Remember Joshua? Si Joshua, hugas lang ng paa. Siya ay a servant ni Moises. Alalay siya ni Moises. Pero nakikita ni Joshua kung anong ginagawa ni Moises. At pinangakuan siya ng Diyos, he will be prosperous and successful. Amen. Bago gawin ni Diyos o yung pinagagawa ng Diyos, pinangakuan na siya ng Diyos. Sinabihan siya ng Diyos na huwag mong hayang mawala sa buhay mo ang salita niya, ang command niya, and you will be prosperous and success in life. Sa Bible, lahat ng naglingkod kay Lord, nanampalataya sa Diyos, are prosperous and success. Are you excited? Be obedient to our Lord God. Amen. Number 3. Obedience must be taught. Dapat daw ituro ang pagsunod. Dapat ituro ang pagsunod. Maraming mga leaders ngayon, ang galing magturo, pero hindi ito itinuturo sa kanilang sarili. Napakaamok pagdating sa mga members, sa mga disciple niya, pero deep inside, hindi niya itinuturo yung itinuturo niya. Amen. Bago mo ituro muna ito sa ating sarili. At nang sa gayon, magiging mabuti kang halimbawa. Amen. Ang galing-galing mag-advise, ang galing-galing magturo, pero pagdating sa obedience, wala doon yung hinahanap ng Diyos sa Kanya. It is easy to hide to people, but hindi mo pwedeng itago ito sa ating Diyos. You cannot hide this for God. Kaya ang Diyos, marami nang inilalabas ngayon, mga religious people, mga kulto. Marami na inilalabas ngayon ng Diyos. Bakit?
Kasi what is hidden in darkness, ilalabas ng Diyos sa light. Even how long it takes, pero ilalabas pa rin yung itinatago nila. Yes, God is a God of mercy, but still, our God is the God of judge. Amen. Hindi niya hahayaan ang mali, ang evil works, hindi niya hahayaan na mag-prosper dito sa earth. Mananaig pa rin ang kabutihan ng Diyos. Amen. That's why obedience must be taught. Kailangan ituro natin ang pagsunod. Amen ba? Kaya kapatid, bago ka magturo, ituro mo muna sa sarili mo. Okay. Lastly, obedience is a sign that we really love God. Ang pagsunod ay tanda ng pagmamahal natin sa ating Diyos. Ang pagsunod natin ang tanda ng pagmamahal natin sa Diyos. It is a sign that we really love God. Obedience is a sign that we really love God. Kaya nga sabi ng John chapter 14, verse 15 and 24, sabi, if you love me, you will obey what I command. He who does not love me will not obey my teaching. Amen. Kaya sa oras na ito, kapatid, itong apat na bahagi na itinuro sa atin ng Diyos sa araw na ito, obedience brings blessing, disobedience brings curse, obedience precedes prosperity and success, obedience must be taught, obedience is a sign that we really love God. Dito nyo makikilala ang Diyos nating buhay. Kapatid, how's your heart today? How do you obedience to His Word? Paano ko ba naging obedient sa Lord? Are you loyal? Are you devoted to our Lord God, your time, your effort? At sa oras na ito, ang hinihingi lang naman ng Lord sa atin yung repentance sa Kanya deep in our heart. Aminin mo mahina ka, aminin mo na you miss Him sometimes, hindi ka naging busy. Yan ang hinihingi lang ng Lord. At simula sa araw na ito, ang hinihingi ng Lord sa iyo is your obedience to Him. At habang ikaw ay nakapikit ngayon sa oras na ito, ipanalangin mo sa iyong sarili, Father, today, change my heart. I will be obedient to you. I will be loyal and devoted, my time, my effort to you. Thank you, God, with the work of the Holy Spirit is in me. I will be prosper. I will be success. And be victorious in life. Thank you, God. It is true that Thy Word is powerful and effective. In Jesus' name. Ako na lang po manalangin. Father, sa oras pong ito, bless mo lahat na nakikinig namin kapatid na ito. Sa oras pong ito, they know how to be obedient to you. And through obedience, they will know you. At sa oras pong ito, those who need healing, heal them right now with the power of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. Kaya mo, Diyos, na those who need more client to their business,
yung mag-start ng business, mag-a-abroad, bibili ng bahay. Sa oras pong ito, God, lahat ng mga taong gagamitin mo sa kapatid namin ito, you will touch their heart. Makakapag-abroad siya, makakabili sila ng bahay, yung business nila, it will prosper, it will be success, financial breakthrough sa kapatid namin ito. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po Diyos, and all the glory belongs to you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po sa oras pong ito. And thank God. And thank you for your time. God bless us all. Salamat po. And see you next Sunday. Bye-bye po.